3:00 pa lamang ng hapon, ngunit tila gabi na ang kalangitan sa sobrang dilim. Maingat na isinukbit ni Sofia ang bagong raincoat sa balikat ng kanyang anak na si Luna. Wayne, go away, come again another day, masiglang kanta ni Luna habang masayang nakatingala sa makakapal na ulap. Napangiti si Sofia at marahang hinaplos ang ulo ng anak. Ayan, tapos na. Siguradong hindi ka na mababasa ng ulan. Pero kung sakali mang umambon, may dala ka pang payong, sabi niya habang iniabot ang maliit na payong kay Luna. Salamat, Mama, sagot ng bata na may ngiti sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Sofia, puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Hayaan mong masigurado ko na ligtas ka, kahit ano pang mangyari, dagdag pa niya. Habang hawak kamay silang naglalakad pa uwi, biglang napahinto si Sofia. Ay, nakalimutan kong bumili ng ulam natin mamaya, sabi niya na may halong pagkabahala. Napatingin si Luna sa ina at ngumiti. Mama, okay lang po kahit ano ang ulam natin. Kahit hotdog lang, masaya na po ako. Sa simpleng sagot na iyon, naramdaman ni Sofia ang bigat ng kanyang responsibilidad bilang isang ina. Napakabait mo talaga, anak. Pero hindi pwedeng palaging hotdog o corned beef ang kinakain mo. Gusto ko lumaki kang malusog at masigla, sabi niya habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Plano ko sanang magluto ng sinigang na baboy para sa'yo, para makahigop ka ng mainit na sabaw ngayong malamig ang panahon, dagdag niya, bakas ang panghihinayang sa kanyang tinig. Kung ganun, bilisan na natin para makauwi ka na at makapunta pa ako sa palengke, sabi ni Sofia habang hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Ngunit bago pa sila makalayo, napahinto si Luna at itinuro ang isang convenience store sa kanilang harapan. Mama, di ba po nagtitinda sila ng pagkain doon? Baka po pwedeng doon na lang tayo bumili para hindi na kayo maabyutan ng ulan, sabi ni Luna na puno ng malasakit. Napangiti si Sofia. Oo nga, pero walang gulay at karne doon. Gusto ko sanang mapagluto ka ng masustansyang pagkain, sagot niya. Okay lang po, Mama. Pwede naman po tayong bumili ng gulay at prutas sa susunod, sabi ni Luna na may ngiting nagpapaalala kung gaano siya kasimple at maunawain. Napaisip si Sofia at napangiti. Sige, sa susunod, sisiguraduhin kong mabibilhan kita ng masusustansyang pagkain, pangako niya. Pagkatapos magkasundo, nagtungo sila sa convenience store at bumili ng makakain. Habang nagbabayad si Sofia, napansin niyang masaya si Luna, na tila walang alalahanin sa mundo. Paglabas nila, nagsimula ng umambon. Sandali, magpayong ka muna para hindi ka mabasa, sabi ni Sofia habang binubuksan ang payong ng anak. Mama, kayo rin po, magpayong kayo, sabi ni Luna habang pinupunasan ang basang mukha ng ina. Napangiti si Sofia at hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Salamat, anak. Sige, tara na at baka abutan pa tayo ng malakas na ulan. Habang naglalakad sila sa parke, masiglang kumakanta si Luna. Wayne, go away, come again another day, sabay galaw ng kanyang mga kamay na parang sumasayaw. Ngunit bigla siyang tumigil at itinuro ang isang lalaki sa di kalayuan. Mama, tignan niyo po, kawawa naman siya, sabi ni Luna habang nakatingin sa lalaki na walang payong at basang-basa sa ulan. Napatingin si Sofia sa direksyon ng bata at naramdaman ang kirot sa kanyang puso. Kilala niyo po ba siya, Mama? Tanong ni Luna habang hindi maalis ang tingin sa lalaking nakatayo sa ulan. Kawawa naman po siya, Mama. Baka po magkasakit siya kung patuloy siyang mababasa, dagdag pa ng bata na halatang nag-aalala. Tahimik lang si Sofia sa simula, iniisip kung ano ang nararapat gawin. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit alam niyang maaaring magkasakit ito kung hindi agad makahanap ng masisilungan. Sandali lang po, Mama, biglang sabi ni Luna, at mabilis na kumalas sa kamay ng kanyang ina. Tumakbo siya papalapit sa lalaki. Hello po, ako po si Luna, masiglang pagpapakilala ng bata habang marahang kinakalabit ang braso ng lalaki. Hindi po ba kayo nilalamig? Baka po magkasakit kayo niyan, sabi niya, puno ng malasakit. Bago pa makapagsalita si Sofia, nagulat siya nang makita niyang iniabot ni Luna ang kanyang maliit na payong sa lalaki. Opo, sa inyo na lang po ito. Malaki naman ang payong ng mama ko, saka may suot din po akong raincoat, sabi pa ni Luna, sabay turo sa kanyang suot. Ang ganda po, di ba? Bili po ito ni Mama, pagmamalaki pa niyang dagdag. Napatigil ang lalaki,
tila hindi makapaniwala sa kabutihang ipinapakita ng bata. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang payong o hindi. Napansin ito ni Sofia kaya lumapit siya. Anak, halika dito, malumanay na tawag niya kay Luna. Napangiti si Sofia sa ginawa ng anak, ngunit nagpasya siyang tumulong din sa lalaki. Pasensya na po kung naabala kayo ng anak ko. Mukhang nag-aalala talaga siya para sa inyo. Kung gusto niyo po, itong payong ko na lang ang gamitin niyo. Luma na ito pero maayos pa rin, at baka mas makabuti ito kaysa sa maliit na payong ng anak ko, sabi ni Sofia habang iniabot ang kanyang payong. Malapit na lang naman po ang bahay namin, kaya mas kailangan niyo ito, dagdag niya, may ngiting nagpapakita ng sinseridad. Hindi pa man nakakasagot ang lalaki, iniabot na ni Sofia ang payong. Huwag po kayong magpaulan, kahit ano pa po ang pinagdaraanan nyo. Hindi po maganda sa kalusugan ang magkasakit, sabi niya bago buhatin si Luna. Sige po, mauna na kami, paalam ni Sofia habang kamakaway si Luna. Ingat po kayo, paalam, masayang sabi ng bata, na tila walang alalahanin sa mundo. Habang naglalakad silang mag-ina, biglang naputol ang kanilang saya nang may mangyari sa mall. Naglalakad si Sofia habang may dalang milk tea para kay Luna nang bigla siyang nahilo at natapilok. Sa kasamaang palad, natapon ang hawak niyang milk tea sa isang babaeng may suot na mamahaling damit. Tignan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang damit na to? Palibhasa hindi ikaw ang bumili kaya wala kang pakialam, galit na sabi ng babae. Halos mapaiyak si Sofia sa kahihiyan. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, mahinang sagot niya habang pinipilit tumayo. Ngunit hindi pa rin tumigil ang babae. Pasensya. Ibabalik ba ng pasensya mo ang bago kong damit? Ang mahal-mahal nito, tapos nasira lang dahil sa'yo, sigaw ng babae, na ngayon ay napapalibutan na ng mga tao. Mama, mama, sigaw ni Luna habang tumatakbo papalapit sa ina. Agad niyang tinulungan si Sofia na tumayo. Okay ka lang ba, mama? Nag-aalalang tanong ng bata. Napangiti si Sofia sa anak, kahit naramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Okay lang si mama, anak, mahina niyang sagot. Ngunit hindi pa rin tumigil ang babae. Drama pa kayo. Ano na, babayaran mo ba ang damit ko? Hindi sapat ang pasensya mo. Pera lang ang solusyon dito, sabi ng babae habang nagtaas ng kilay. Napakuyom ng kamao si Sofia, ngunit pinilit niyang magpakumbaba. Magkano po ang damit niyo? Tanong niya, nanginginig ang boses. 10,000 piso, mura na nga yan para sa isang branded na damit, sagot ng babae na may kasamang irap. Halos mabingi si Sofia sa narinig. Paano niya mababayaran ang ganoong kalaking halaga, gayong 500 piso lang ang sahod niya sa isang araw? Ma'am, pwede po bang hulugan ko na lang? Tanong ni Sofia, halos magmakaawa. Ngunit hindi ito pinakinggan ng babae. Hulugan. Wala kang pambayad. Sana hindi ka na lang nagdadala ng milk tea kung wala kang pera, sigaw nito, sabay padyak ng paa. Halos mapaiyak si Sofia, ngunit naramdaman niyang hinawakan ni Luna ang kanyang kamay. Mama, huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako, sabi ng bata, na tila nagbibigay ng lakas sa kanyang ina. Sa simpleng salitang iyon, napagtanto ni Sofia na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya dapat sumuko, lalo na para sa kanyang anak. Hindi na narinig pa ni Sofia ang iba pang sinasabi ng babae. Ang sakit ng ulo niya ay tila mas lalong tumindi, at sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Parang gumuho ang mundo ni Luna nang makita ang kanyang ina na nakalupasay sa sahig ng mall. Mama, mama, gumising po kayo, ma, umiiyak at nagmamakaawang tawag ng bata habang niyuyugyug ang balikat ng kanyang ina. Ngunit nanatiling walang malay si Sofia. Habang pinapalibutan sila ng maraming tao, walang sino man ang naglakas loob na lumapit para tumulong. Sa halip, karamihan sa mga tao ay nakatingin lamang, hawak ang kanilang mga cellphone, abala sa pagkuha ng video sa mag-ina. Tulungan niyo po ang mama ko. Please, tulungan niyo po siya, umiiyak na pagmamakaawa ni Luna, ngunit tila walang nakarinig sa kanyang sigaw. Ang babaeng kanina pa nang hihingi ng bayad ay naroon pa rin, galit na galit at walang pakialam sa nangyayari kay Sofia. Ano ba yan? Hindi mo ako madadaan sa mga drama mo. Aba, kung lahat ng tao ay dadaan sa iyak at pekeng himatayan, wala nang hustisya sa mundo, mapanuyang sabi ng babae habang dinuduro si Luna. Biglang dumating ang isang lalaki na tila nagmamadali.
Excuse me, anong nangyayari dito? Tanong niya, halatang nagtataka sa kaguluhan. Napatingin si Luna sa lalaki, at sa kabila ng kanyang pag-iyak, naglakas loob siyang magsalita. Tulungan niyo po ang mama ko. Nahimatay po siya, sabi ni Luna, yakap-yakap ang ulo ng kanyang ina. Agad na lumapit ang lalaki sa kanila. Anong nangyari sa mama mo? Tanong niya, at pagkatapos ay marahang hinipo ang noo ni Sofia. May lagnat siya. Kailangan nating dalhin sa ospital ang mama mo, sabi ng lalaki. Ako nga pala si Ethan. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya kay Luna habang tinutulungan siyang tumayo. Ako po si Luna, sagot ng bata. Salamat po, Sir Ethan, dagdag pa niya, nagpipilit ngumiti sa kabila ng kanyang pag-aalala. Binuhat ni Ethan si Sofia upang dalhin sa kanyang kotse, ngunit biglang hamarang ang babaeng galit na galit. Teka, saan kayo pupunta? Hindi pa ako nababayaran ng babaeng yan sa atraso niya. Tingnan mo ang damit ko, sigaw ng babae habang tinuturo ang damit niyang may mantsa ng milk tea. Tignan niyo to, sikat na pintor ang nag-handpaint nito. Hindi ito basta-basta. 10,000 piso ang halaga nito, dagdag ng babae, galit na galit. Tinitigan ni Ethan ang babae, at sa malamig na boses, sinabi niya, 10,000 piso para sa pekeng damit. Miss, kahit ang original version nito, hindi aabot sa ganyang presyo. Kung gusto mong ipalinis ang damit mo, ako na ang magbabayad ng pampa laundry. Bibigyan pa kita ng 1,000 piso para makabili ka ng bagong peke. Ano, deal? Napahiya ang babae, napakagat-labi, at sa huli, tumalikod na lang siya at umalis. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Sofia. Nang makalabas ang doktor, tinanong siya ni Ethan, Dok, kumusta na ang pasyente? Stable na ang kanyang kondisyon. Overfatigue siya at may lagnat, pero nakatanggap na siya ng gamot. Kailangan na lang niya ng sapat na pahinga, sagot ng doktor. Lumapit si Luna sa kama ng kanyang ina. Majay, gising pa po ba si mama? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Napangiti si Ethan at marahang hinaplos ang ulo ng bata. Huwag kang mag-alala, Luna. Nasa maayos ng kalagayan ang mama mo, sabi niya. Napangiti si Luna, at sa wakas, tila nabawasan ang kanyang takot. Maraming salamat po, Sir Ethan, sabi niya, tapat mula sa kanyang puso. Napatingin si Ethan kay Sofia na mahimbing na natutulog. Ako dapat ang nagpapasalamat sa inyo, mahinang sabi ni Ethan. Kung hindi dahil sa payong na pinahiram niyo sa akin kahapon, baka ako ang nakahiga dito ngayon. Kaya maraming salamat sa kabutihan niyo. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo naman akong makabawi, dagdag pa niya, habang tahimik na pinagmamasdan ang mukha ni Sofia. Habang nakaupo si Ethan sa tabi ni Luna, tinanong niya ang bata, Luna, alam mo ba ang numero ng papa mo? Baka gusto niyang malaman na nasa ospital ang mama mo. Tahimik lang ang bata, tila nag-iisip. Ang ibig kong sabihin, may cellphone number ba ang papa mo? Ulit ni Ethan. Sa wakas, mahinang umiling si Luna. Hindi ko po alam kung may cellphone ba sa langit, inosenteng sagot niya. Sabi kasi ni mama, napakalayo ng langit kaya hindi na namin makikita si papa. Napatigil si Ethan. Napatingin siya kay Sofia at napagtanto niyang mag-isa lang nitong binubuhay si Luna matapos mamatay ang asawa nito. Pasensya ka na, Luna. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Ethan. Upang mabawasan ang bigat ng sitwasyon, nagtanong siya, nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Umiling si Luna, ngunit biglang tumunog ang kanyang tiyan, dahilan para mapatawa si Ethan. Mukhang gutom na talaga ang tiyan mo. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain dito. Ano bang gusto mong kainin? Libre ko, sabi ni Ethan, nakangiti. Libre, hindi po ba ako magbabayad? Tanong ni Luna, nag-aalalang baka magka-problema. Tumawa si Ethan. Oo, libre. Hindi mo kailangang magbayad, sagot niya. Sa wakas, napangiti si Luna at nag-isip na ng gusto niyang kainin. Napangiti si Luna sa narinig mula kay Ethan. Pwede po ba pati si mama? Ilibre niyo rin? Tanong niya, puno ng inosenteng pag-asa. Napahinto si Ethan saglit, ngunit agad din siyang ngumiti. Oo naman. Siyempre, kasama ang mama mo. Ano ba ang paborito niyang kainin? Dali, sabihin mo na sa akin, sabi niya, na nagbigay ng saya sa mukha ng bata. Tumango si Luna at lumapit kay Ethan upang sabihin ang mga pagkain sa tingin niya ay magugustuhan ng kanyang ina.
Paborito ni Mama yung gulay. Lagi niyang sinasabi na kailangan naming kumain ng gulay, pero kasi mahal na yung gulay ngayon kaya minsan na lang kami nakakakain noon, paliwanag ng bata, na may bahid ng lungkot sa boses. Tumango si Ethan habang iniisip ang narinig. Sige, mag-iisip ako ng putahe na may gulay. Pero dahil may sakit pa ang mama mo, mas mabuti kung may sabaw muna ang aipakin natin sa kanya. Tamang-tama para sa kalagayan niya, sabi ni Ethan, puno ng malasakit. Tumango naman si Luna bilang pagsang-ayon. Sige po, sagot niya ng may ngiti. Matapos ang ilang saglit ng pag-uusap, napagdesisyonan nilang umorder ng tinulang manok at lugaw para kay Sofia, habang chicken nuggets at ginisang gulay naman ang para sa kanila ni Luna. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga order nila. Masayang inayos ni Ethan ang pagkain sa mesa, at nagtira siya ng kaunti sa loob ng silid na kinuha niya para kay Sofia. Luna, maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain, bilin ni Ethan sa bata. Opo, masiglang sagot ni Luna bago tumakbo papunta sa banyo upang maghugas ng kamay. Habang inaayos ni Ethan ang pagkain, napansin niya ang mainit-init pang sabaw at lugaw. Tamang-tama ito mamaya kapag nagising na si Sofia, sabi niya sa sarili, habang maingat na inilalagay ang pagkain sa mesa. Hindi nagtagal, narinig niya ang mahinang boses ni Sofia. Ah, Luna, tawag nito sa anak nang imulat ang kanyang mga mata. Nagising siya dahil sa masarap na amoy ng pagkain. Gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Ethan nang makita niyang pilit bumabangon si Sofia mula sa pagkakahiga. Sandali, tulungan na kita, dagdag niya at ainalalayan si Sofia upang makaupo ng maayos. Salamat, mahina ngunit taos-pusong sagot ni Sofia. Agad niyang hinanap ang anak. Nasaan si Luna? Okay lang ba siya? Tanong niya, halatang nag-aalala. Inilibot niya ang kanyang mga mata at napansin ang mamahaling silid ng ospital. Biglang sumagi sa isip niya ang gastos na kakailanganin para manatili roon, at naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Nasa banyo lang si Luna, naghuhugas siya ng kamay para makakain na. Tamang-tama at nagising ka, sabayan mo na rin kami, sagot ni Ethan, puno ng kabaitan. Naramdaman ni Sofia ang taos-pusong malasakit ng lalaki, ngunit hindi niya ito matandaan. Kaya't nagtanong siya, maraming salamat sa tulong mo. Maaari bang malaman ang iyong pangalan? Napangiti si Ethan. Ako to, Sofia. Si Ethan. Long time no see, pagpapakilala niya, puno ng banayad na saya. Ilang saglit pa bago tuluyang maalala ni Sofia kung sino ang kaharap niya. Nang mapagtanto niya kung sino ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ethan, yung kaklase ko dati sa klase ni Mrs. Salceda. Yung tahimik at napaka-talented sa art, tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Ngumiti si Ethan. Oo, ako nga yun, sagot niya, puno ng saya. Hindi napigilan ni Sofia ang sarili. Salamat, Ethan. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon, nahihiyang sabi niya, ramdam ang bigat ng utang na loob. Walang anuman, sagot ni Ethan. Nang dahil sa inyo, hindi ako nagkasakit kaya tama lang na tulungan ko kayo. Ngumiti siya bago magpatuloy. Ihahatid ko na kayo pauwi. May dala akong kotse. Sumakay na lang kayo para hindi kayo mahirapan mag-commute, paanyaya niya. Sige, salamat ulit, Ethan, sagot ni Sofia, puno ng pasasalamat. Nang makarating sila sa parking lot, binuksan ni Ethan ang pinto ng backseat para kay Luna. Luna, okay lang ba na dito ka sa likod? Ikakabit ko lang ang seatbelt mo, sabi niya. Tumango si Luna at ngumiti. Maraming salamat po, sagot niya, puno ng galit. Pagkatapos ikabit ni Ethan ang seatbelt ni Luna, pinagbuksan naman niya ng pinto si Sofia. Dito ka naman sa tabi ko, aniya, hindi mapigil ang kiligin. Habang papasok si Sofia sa kotse, napagtanto ni Ethan na sa kabila ng mga taon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para kay Sofia. Kahit pa may anak na ito, nananatili pa rin ang ganda at kabaitan nito. Nako, ang gentleman mo pa rin, pabirong sabi ni Sofia, nangingiti. At ang ganda mo pa rin, bulalas ni Ethan, ngunit agad siyang napaiwas ng tingin nang mapagtanto ang kanyang nasabi. Napatawa si Sofia. Talaga ba? Salamat naman kung ganun. Akala ko sasabihin mo nagbago na itsura ko kumpara dati noong high school pa lang tayo, natatawang sabi niya. Hindi kaya. Maganda ka pa rin, at mabait. Pati anak mo,
Ang cute din. Manang-mana sa'yo, sagot ni Ethan, puno ng katapatan. Mas lalong napangiti si Sofia. Habang nasa loob ng kotse, nagtanong siya, totoo ba yung sinabi mo? Magkamukha ba talaga kami ng anak kong si Luna? Tumango si Ethan. Oo naman. Halatang halata na anak mo siya. Manang-mana talaga siya sa'yo, sagot niya, puno ng pagkilala. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ganun ba? Pilit ko pa namang kinukumbinsi ang sarili ko na kamukha niya ang papa niya, mahinang sabi niya. Pero mukhang tama ka nga, kamukha ko talaga si Luna, dagdag pa niya, may bahid ng lungkot. Natahimik si Ethan. Gusto niyang itanong kung sino ang naging asawa ni Sofia, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagmamaneho, habang tahimik na iniisip kung paano pa niya matutulungan ang mag-ina. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil na ang sasakyan ni Ethan sa harap ng isang apartment building. Nandito na pala tayo. Maraming salamat talaga, Ethan, taos-pusong pasasalamat ni Sofia, halatang nahihiya. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng tulong mo. Pero kung sakaling may problema ka, at sa tingin mo makakatulong ako, huwag kang mag-atubiling lumapit at kausapin ako, ha? Susubukan ko ring bayaran ang hospital bill, pero baka paunti-unti lang. Wala pa kasi akong permanenteng trabaho, dagdag niya, halos pabulong sa hiya. Ngumiti si Ethan at umiling. Hindi mo na kailangang bayaran yun. Ayos na yun, Sofia. Hindi naman ako naniningil, sagot niya, may halong biro at sinseridad. Baka kasi kailangan mo rin ng pera. Salamat ulit, sagot ni Sofia, nakayuko. Tila hindi alam kung paano ipapahayag ang kanyang lubos na pasasalamat. Hi, Sofia. Walang katapusan ang pasasalamat mo, ha? Natatawang sabi ni Ethan habang kinakamot ang ulo. Okay lang talaga. Ano pat muli tayong nagkita, tapos hindi man lang kita tutulungan kung kaya ko naman. Saka, masaya ako na nagkita ulit tayo. Ilang beses na rin kasi akong hindi nakakapunta sa mga reunion natin, dagdag niya, pilit na binibigyan ng gun ang usapan. Napangiti si Sofia, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ako rin, hindi rin ako nakakapunta sa mga reunion ng batch natin. Simula nang mawala ang asawa ko, kinailangan kong magdoble kayod para sa anak namin. Wala na akong halos oras para sa mga ganitong bagay, paliwanag niya, halatang sinusubukang itago ang bigat ng kanyang nararamdaman. Saglit na natahimik si Ethan. Pagkatapos ng ilang segundo, naglakas loob siyang magsalita. Sofia, may gusto sana akong itanong kung okay lang sa'yo, sabi niya, medyo nag-aalangan. Ano naman yun? Tanong ni Sofia, halatang nagtataka. Nag-isip muna si Ethan bago nagpatuloy. Tila iniipon niya ang lakas ng loob upang sabihin ang nasa isip niya. Pwede ba kitang maging model? Kailangan ko kasi ng model para sa bagong piece na gagawin ko. Noong una kitang makita ulit, lalo na noong ngumiti ka, naisip ko kaagad na napakaganda mo talaga. Kung papayag ka sana. Natigil siya nang mapansin ang bahagyang pagkalito sa mukha ni Sofia. Sigurado ka ba dyan? Marami namang mas maganda at mas bata pa sa akin, sagot ni Sofia, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ngumiti si Ethan, ngunit halata ang sinseridad sa kanyang mga mata. Wala akong ibang gustong maging model kundi ikaw, Sofia. Sa tingin ko, ikaw lang ang makakapagbigay ng buhay sa artwork na naiisip ko, sagot niya, puno ng tiwala sa kanyang desisyon. Pero umiling lang si Ethan. Hindi ko alam sa iba. Pero sigurado akong ikaw ang pinakamaganda sa mga mata ko, Sofia, diretsahang sabi ni Ethan. Simula high school pa lang tayo, ikaw na ang gusto kong maging modelo sa mga paintings ko. Hindi agad nakapagsalita si Sofia pero ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Ethan. Kapag kuwan ay napangiti na lang siya at napatango. Sige, kung makakatulong yun sa'yo, payag ako, nakangiting sambit ni Sofia. Halos wala mapagsidlan ng tuwang nararamdaman ni Ethan nang mapapayag niya si Sofia na maging model para sa gagawin niyang painting. Masaya rin siya at napalitan ang malungkot ng ngiti sa mga labi ni Sofia. Mas bagay talaga sa'yo kapag masaya ka kaya kung may problema ka sabihin mo lang din sa akin at nang matulungan kita. Ayoko na nakikita kang malungkot, Sofia, lakas loob na sabi ni Ethan bago ito nagpaalam sa mag-ina. Babay po, masayang sigaw ni Luna habang kumakaway sa papaalis na sasakyan ni Ethan.
Nang hindi na matano ng bata ang sasakyan ay lumingon na ito sa kanyang ina. Mama, okay lang po ba kayo? Bumalik po ba ang sakit nyo? Dagdag pang tanong ng bata. Umiling si Sofia at hinarap ang kanyang anak. Okay lang si mama. Halika na, pasok na muna tayo sa loob. Aniya at kinarga ang bata sa kanyang braso. Hindi maiwasang malito ni Sofia habang inaalala ang sinabi sa kanya ni Ethan. Hindi niya napapansin na napapangiti na lamang siya. Kailangan ba talaga nating gawin to? Habol hininga ang tanong ni Sofia. Kagigising pa lang niya sa umaga nang tawagan siya ni Ethan para sabihin na may pupuntahan sila. Pumayag naman si Sofia nang sabihin ni Ethan na para ito sa painting na gagawin. Hindi inaasahan ni Sofia na kailangan pa pala nilang umakyat ng burol. Halos hindi pa sumisikat ang araw ay pawisan na siya dahil sa layo ng kanilang nilakad. Malapit na tayo. Pwede muna tayong magpahinga pag nasa tuktok na tayo ng burol, sabi naman ni Ethan habang buhat-buhat si Luna at ang iba pa nitong mga gamit sa pagpipinta. Nagkibit-balikat na lang si Sofia. Makakaya mo bang magpinta niyan mamaya kung pagod na ang mga braso mo dahil sa bigat niyang dala mo? Nag-aalala niyang tanong. Oo naman, saka hindi naman ganoon kabigat si Luna, nakangiting sagot ni Ethan. O sige, sabi mo sabi na lamang ni Sofia. Ilang minuto pa at nakarating na rin sila sa tuktok ng burol. Nagulat si Sofia nang makita na may bench at mesa na gawa sa semento ang naruroon. Namangha siya sa ganda ng tanawin. Nagustuhan mo ba? Madalas akong pumupunta dito para ipinta ang magandang tanawin. Paborito ko ang lugar na to, nagniningning ang mga matang sabi ni Ethan. Punong-puno man ng pawis ang mukha niya ay hindi pa rin naalis ang ngiti sa kanyang labi. Kaya pala dito mo gustong pumunta, sambit ni Sofia. Pahinga muna tayo saglit tapos tutulungan kitang mag-set up para makapagsimula ka ng mag-painting, nakangiti niyang dagdag. Tumango naman si Ethan at naupo muna sila sa bench. Kumain muna si Luna ng dalang pagkain ni Ethan. Alam niya kasi na baka magutom ang bata kaya naghanda siya ng pagkain para sa kanila. Mama, ang sarap kumain dito. Parang tayong nagpipiknik, kwento ni Luna habang pakagat-kagat sa sandwich na binigay sa kanya ni Ethan. Oo nga matagal-tagal na rin simula noong magpiknik tayo noong hindi pa kaya habang nagtatrabaho kami ng tito Ethan mo. Dito ka lang muna sa bench, maglaro ka lang o kumain, sabi ni Sofia sa kanyang anak. Opo, sagot naman ni Luna. Makalipas ang 5 minuto na pahinga ay nagsimula ng ayusin nila Ethan at Sofia ang mga gamit sa pagpipinta. Tinuruan din ni Ethan ang mga poses si Sofia na gagawin habang pinipinta niya ito. Tama ba ang ginagawa ko? Sabihin mo kung may mali para maayos ko, kinakabahan sabi ni Sofia nang paupuin siya ni Ethan muli sa harap niya. Huwag kang mag-alala, tama naman ang ginagawa mo. Natural kang maganda kaya kahit nakaupo ka lang dyan ay bagay na bagay kang gawing model, masayang pahayag ni Ethan. Talaga, nako, binobola mo lang ako nahihiyang namang sambit ni Sofia. Hindi tumingin ka sa malayo, huwag ka munang humarap sa akin, sabi ni Ethan habang nagsisimula na niyang ipinta si Sofia. Mabuti na lang talaga at pumayag ka. Sigurado akong maganda ang kalalabasan nito, excited pa niyang dagdag. Natawa na lang si Sofia sa reaksyon ni Ethan. Otomatikong gumalaw ang mga kamay ni Ethan para ipinta ang magandang ngiti ni Sofia. Nakatutok lang ang mga mata niya sa pinakamagandang babaeng nakilala niya habang patuloy lang sa paggalaw ang mga kamay niya. Hindi nagtagal, nabuo ang isang magandang imahe ng babaeng matagal na niyang hinahangaan. Tapos na, kinakabahang sambit ni Ethan matapos tumigil gumalaw ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin kay Sofia kaya hindi pa niya nakikita ang kinalabasan ng kanyang painting. Wow, Mama! Ang ganda, manghang sigaw ni Luna nang makita niya ang imahe ng ina na nasa canvas. Napatutop ng bibig si Luna dahil kuhang-kuha ni Ethan ang itsura ng kanyang ina. Ang bilis naman. Patanjin nga, excited na sabi ni Sofia. Tumayo siya para tignan ang painting at kagaya ni Luna, halos tumalon ang puso niya sa dibdib nang makita ang sarili niya sa painting. Wow, ako ba talaga yan? Yuzel ni Sofia na hindi magawang alisin ang tingin sa painting. Napatingin din si Ethan sa sarili niyang gawa. Halos maluha siya sa tuwa dahil sa wakas ay nagawa na rin niyang ipinta ang modelong gusto niya. Nagustuhan mo ba? Nag-aalinlang ang tanong ni Ethan kay Sofia. Tumango naman ng huli sabay ngiti. Gustong gusto. Grabe,
Ang galing mo, bulalas ni Sofia. Napahinga ng maluwag si Ethan. Mabuti naman at nagustuhan mo, aniya at muling naglabas ng panibagong canvas. Okay lang ba kung gawin natin ulit? Ibahin mo naman yung pose mo. Pwede rin nakasama si Luna, nakangiti niyang sabi sa mag-ina. Nagkatinginan ng dalawa saglit bago sumabay na tumango. Okay, okay, sagot ng mag-ina. Sa pagkakataong ito, parehong nakaupo sa bench sina Sofia at Mia at nagkukwentuhan lang habang si Ethan naman ay seryosong nagpipinta sa magandang imahe ng masayang pamilya. Hapon na nang maubos gamitin lahat ni Ethan ang mga dala niyang canvas. Tuwang-tuwa naman siya dahil marami siyang naipinta. Maraming salamat sa kooperasyon niyo, sabi ni Ethan matapos niyang ihatid ang mag-ina. Oo nga pala, ito palang bayad. Isipin mo na lang na talent fee yan dahil pumayag kang maging model ko. Sabihin mo lang kung kulang para madagdagan ko pa, dagdag ni Ethan sabay abot ng makapal na sobre na may laman na pera. Ay hindi na, tinulungan mo naman na ako na magbayad ng bill sa ospital kaya hindi mo na ako kailangan bayaran, sabi ni Sofia sabay iling at tanggi sa pera na iniabot sa kanya. Hindi pwede. Alam ko na kailangan nyo rin yan kaya sana tanggapin mo, pagpupumilit ni Ethan. Kung hindi mo alam kung saan gagamitin ang pera, pwede mo namang ipunin muna sa bangko para sa kinabukasan ni Luna. Saka baka kailangan ko ulit ng model sa susunod kaya mas mabuti yung kumita ka rin sa tuwing binibigyan mo ako ng oras para may pinta ka, masayang sabi pa ni Ethan. Hindi na rin nakahindi pa si Sofia at malugod na tinanggap ang pera. Kung ganoon, sige, salamat. Sana nakatulong sa'yo kahit papaano ang mga paintings na ginawa mo ngayon, sabi ni Sofia. Tumango naman si Ethan. Sobra. Hindi ko pa ba nasabi sa'yo, isasama sa exhibit ang mga naipinta ko ngayon. Kung gusto nyo bumisita kayo sa exhibit para makita nyo pa ang iba kong gawa, paanyaya ni Ethan. Pwede ba kung ganoon? Aba syempre, pupunta kami, di ba anak? Tanong ni Sofia kay Luna. Tumango naman ang bata. Opo, ang galing-galing ni Tito Ethan. Gusto ko po na makita pa ang iba niyang paintings, masayang bulalas ni Luna. Matapos nilang magkasundo na ipapaalam na lang ni Ethan ang petsa sa darating niyang art exhibition ay tuluyan nang nagpaalam ang mag-ina. Sabi ko na sa susunod ulit, kumakaway na sabi ni Ethan bago niya pinaandar ang sasakyan. Ang bait ni Tito Ethan, no? Sambit ni Luna na ikinagulat ni Sofia. Sana palagi natin siyang kasama, dagdag pa ng bata. Lumipas ang ilang buwan ay patuloy na bumibisita si Ethan sa apartment ng mag-ina. Palagi siyang nagdadala ng pagkain para sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Luna dahil meron na siyang malalapitan na iba maliban sa kanyang ina. Ethan, ang aga mo yata ngayon. Halika sa loob, tamang-tama nag-aagahan kami ni Luna, sabi ni Sofia nang pagbuksan niya ng pintuan ang binata. Ngumiti naman si Ethan dito. Mabuti pala at bumili ako ng panghimagas sa daan patungo rito, sambit niya sabay taas ng kamay habang bitbit ang isang basket na puno ng mga prutas. Nako, nag-abala ka pa talaga. Next time, kahit wala kang dalang kapag pumupunta ka dito, hindi mo naman kailangan magdala ng kahit ano kapag bibisita ka ay masaya na kami ni Luna na dumadalaw ka, nakangiting sambit ni Sofia. Napamaang naman si Ethan sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung tama ba na isipin niyang okay lang sa mag-ina kahit na pumunta siya sa kanila ng madalas. Tito, good morning po, masayang bati ni Luna na bumaba pa sa kanyang inuupuan para salubungin si Ethan. Good morning din, pabalik na bati ni Ethan sabay patong ng basket na dala niya sa mesa para buhatin ang bata. Kumusta naman ang mabait na si Luna? HM, naging mabait ka ba sa mama mo noong wala ako? Mabilis na tumango si Luna. HM, syempre naman po. Ang galing naman, masayang sabi ni Ethan. Nagkatinginan na naman ang mag-ina at napangiti. Ethan, maupo ka na at kumain kasama namin, aya ni Sofia sa binata. Tito, dito ka sa tabi ko, excited namang sabi ni Luna. Tumango lang si Ethan at naupo sa bakanteng upuan katabi ng bata. Masaya naman siyang pinaghain ni Sofia. Kung titignan silang tatlo ay para silang isang masayang pamilya. Hindi nga halata na hindi talaga si Ethan ang tunay na ama ni Luna dahil sa sobrang lapit nilang dalawa. HM, mas masarap talaga kumain kapag lutong bahay, pahayag ni Ethan na mas lalong ginaganahan dahil kasama niya si Sofia at ang cute nitong anak. Kain ka pa, siguro fast food lang ang kinakain mo noon.
Alam mo naman na masama yun sa katawan kapag napasobra ka, naiiling na sabi ni Sofia. Masyado akong busy para magluto pa eh. Kaya nga nagpapasalamat ako na pinapakain mo ako dito sa tuwing dumadalaw ako. Nanghihiya pero masaya, ang sabi ni Ethan. Sus, edi pumunta ka dito sa tuwing nami mismo ang lutong bahay nang may pagluto kita, sabi na lang ni Sofia at nagpatuloy na lang na kumain. Oo nga pala, pumunta ako rito para ihatid din ito, ani Ethan. Nang matapos na silang kumain, inilabas niya ang isang invitation card at iniabot kay Sofia. Reunion. Sino naman ang nagbigay nito? Nagtatakang tanong ni Sofia. Si Isabella, ang class president ng section natin dati noong high school. Ano? Pupunta ka ba? Kung gusto mo, sabay na lang tayong pumunta, dagdag ng binata. Napaiwas ng tingin si Sofia. Hindi naman siya dating dumadalo sa mga ganitong okasyon kaya hindi niya alam kung pupunta pa ba siya. Baka hindi na muna ako pupunta. Wala naman kasing makakasama si Luna sa bahay eh. Saka wala akong mapag-iiwanan. Ayoko ring iwanan ng anak ko mag-isa sa ibang tao. Pwede naman natin siyang dalhin. Tinanong ko nga si Isabella kung pwedeng magdala ng kasama at sabi niya pwede naman daw, ani Ethan. Titignan ko lang kung makakapunta ako. Nakakahiya rin kasing pumunta ako roon tapos wala akong mahiyaang bagay, nag-aalalang sabi ni Sofia. Huminga ng malalim si Ethan bago nito marahan na tinapak sa balikat si Sofia. Huwag kang mag-alala sa ganang bagay. Reunion yun kaya ang importante ay yung presensya mo. Sinusubukan ka raw kasing kontakin ni Isabella pero hindi niya raw matawagan ang number mo kaya nakisuyo siya sa akin na sabihin ko sa iyo ang tungkol sa reunion. Pero kung ayaw mo talaga, hindi na rin ako pupunta. Alam mo naman na wala rin akong masyadong ka-close dati noong high school. Ikaw nga lang ang kumakausap dati sa akin, di ba? Nahihiyang sambit pa ng binata. Hindi naman pwede na hindi ka pupunta dahil ayoko. Tsaka sigurado ako ngayon na marami nang may gustong kumausap sa iyo kaya hindi mo na kailangan mag-alala tungkol pa doon, nakangiting sambit ni Sofia. Kaya nga ayoko rin talagang makihalubilo sa mga taong gusto lang akong kausapin dahil may narating na ako sa buhay kaya hindi na rin ako pupunta kapag hindi ka kasama, matigas na sabi ni Ethan. Napabuntong hininga na lang si Sofia. O sige, pag-iisipan ko. Saka tatanungin ko muna si Luna kung gusto ba niyang sumama, pero baka uuwi rin kami kaagad kasi may kasama akong bata. Okay lang yun. Sasabay na rin naman ako sa inyo pag-uwi. Kahit magpakita lang tayo doon saglit tapos uuwi na, nakangiting sabi ng binata. Day off mo ngayon, di ba? Tara, labas tayo. Ibibili ko kayo ng damit para sa reunion. Kailangan ko rin bumili ng susuotan ko Sandali lang, hindi na nakaangal pa si Sofia nang hawakan ni Ethan ang kamay niya sabay ngiti ng pagkatamis-tamis sa kanya. Tara, ani pa nito na tila ay inaasahan nitong pumayag si Sofia. Sige na nga, pero sasama lang kami sa'yo ha. Hindi mo na kami kailangan pang bilhan ng damit. Ang laki na ng mga itinulong mo na kasi sa amin. Nakakahiya, pabulong na sabi ni Sofia. Ano ka ba? Di ba modelo ko kayo ni Luna? Normal lang na mag-sponsor ako sa inyo ng mga gamit katulad na lang ng damit, sapatos, bag at iba pa. Hindi mo kailangan mahiya. Isipin mo na lang na isa ito sa mga benepisyo dahil pumayag kang maging modelo ko. Ganoon ba? Pero hindi ka naman ba nalulugi sa laki ng nagagastos mo sa amin? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Umiling si Ethan. Alam mo ba kung magkano ang isang painting na ginawa ko? Hindi ko pa natatanggap ang tseke kaya hindi ko pa maibigay ang share nyo. Pero umabot din ng ilang milyon yun, nagulat naman si Sofia sa narinig at napangiti. Ang galing mo nga naman talaga, aniya na may halong tuwa at pagmamalaki. Magaganda rin kasi ang mga modelo ko nakangiting sagot ni Ethan. Ang totoo niyan, ilang buwan na rin akong hindi makapagpinta dahil sa mga nangyari bago kita ulit nakita, pero salamat sa inyo ni Luna, muli akong nagkaroon ng motibasyon para gumawa ng marami pang painting. Time na, sabi ng binata. Tumango naman si Sofia. Mabuti na lang talaga at nagkita tayo noong, aniya kay Ethan. Kaya bumili lang kayo ng kung ano ang gusto nyong bilhin. Huwag na kayong mahiya. Okay, nakangiting sabi ni Ethan na sinang-ayunan na lang ni Sofia. Dumating ang araw na reunion nila. Kasama ng kanyang anak na si Luna.
ay sinundo sila ni Ethan para sabayin na silang tatlo na pumunta sa venue ng nasabing event. Hindi maiwasan ni Sofia na kabahan dahil ito ang kauna-unahan niyang pagdalo sa kanilang reunion. Nahihiya at natatakot din siya dahil baka kung ano ang sabihin ng mga kabatch nila na ngayon ay wala na ang kanyang asawa at single mom na siya. Huwag kang kabahan. Nandito lang ako, kami ni Luna. Hindi ka namin pababayaan, sabi ni Ethan sabay hawak sa kamay ni Sofia habang nakatutok ang mga mata nito sa daan. Hay, madaling sabihin na huwag kakabahan. Pero ikaw ba, hindi ka ba talaga kinakabahan? First time mo rin uma-attend, di ba? Tanong ni Sofia. Oo, pero may kasama naman ako. Kasama ko kayo kaya bakit naman ako kakabahan, di ba? Nakangiting sagot ni Ethan. Kung sa bagay, sige na nga, pipilitin ko na huwag kabahan pero nahihiya talaga ako. Sa tingin mo ba ayos lang ang suot ko? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Oo naman, kahit itanong mo pa kay Luna, sagot ni Ethan bago tapunan ng tingin ang bata na nasa backseat. Luna, maganda naman ang suot na damit ng mama mo, di ba? Mabilis na tumango si Luna sa tanong ni Ethan. Opo, napakaganda ni mama, masayang sabi ng bata. Pareho po tayo ng suot. Mama, dagdag pa ni Luna sabay turo sa damit na kanyang suot. Napangiti na lang si Sofia sa narinig niya sa anak. Nang hindi niya kasi alam kung ano ang pipiliin na damit para bilhin ay tinulungan siya ng mga sales lady at pati na rin ni Ethan. Sa huli ay pinili niya ang damit na may cut or no na pambata para magkatulad ang tela ng suot nila ni Luna. Para po tayong twins, pagpapatuloy ni Luna na palaipat-lipat na tinitignan ang suot niya at ang suot ng mama niya. Oo nga, no, natatawang sang-ayon na lang ni Sofia. Medyo nabawasan din ang kaba niya pagkatapos niyang tumawa. Maya-maya ay tumigil na ang sasakyan ni Ethan. Tumigil sila sa harap ng isang mamahaling hotel. Hindi pa man sila nakakapasok ay masasabi na ni Sofia na maganda ang hotel ng kanilang pinuntahan. Hindi niya tuloy maiwasan na mag-alinlangan lalo pa at wala siyang ambag sa kanilang reunion. Nervous, huwag kang mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Saka kung hindi ka naman talaga komportable na, sabihin mo lang at uuwi na tayo. Okay ba? Malumanay na sabi ni Ethan. Napangiti si Sofia sa narinig at tumango na lang. Naglakad na papasok ng hotel sila Sofia habang hawak niya sa kamay si Luna. Si Ethan naman ang may hawak sa kaliwang kamay ng bata. Para silang isang masaya at buong pamilya kaya naman hindi maiwasan na mamangha ng mga taong na nakakita sa kanila. Sofia. Oh, Sofia. Ikaw nga, gulat na sabi ng babae na nakasalubong nila Sofia sa hallway. Saglit na nagtaka si Sofia hanggang sa mamukhaan niya ang babae. Napangiti na lang siya nang makilala niya kung sino ito. Isabela, ikaw pala, bati ni Sofia sa kanyang dating kaklase. Hi, buti naman at nakilala mo ako. Magtatampo na sana ako kung maling pangalan pa ang babanggitin mo pabirong sagot ni Isabela. Dam ako ang tingin nito sa bata na kasama ni Sofia. Anak mo, ang cute-cute naman, Anya. Salamat, Luna. Anak, magpakilala ka, nakangiting sambit ni Sofia sa bata. Hello po, ako po si Luna. Magalang napakilala ni Luna sabay ngiti pa na mas lalong ikinatuwa ni Isabela. Nako, manang-mana talaga sa iyo. Ang cute at ang ganda pa, komento ni Isabela bago ito lumingon sa binata na kasama nila Sofia. Salamat naman at nakumbinsi mo itong si Sofia na dumalo, Ethan. O siya, Tara na sa loob, yaya nito sa dalawa. Tumango lang si Sofia at sinundan si Isabela patungo sa function hall kung saan naghihintay ang iba pa nilang kaklase na umattend ng reunion. Puno ng tawanan ang silid nang pumasok sila Sofia. Bigla rin siyang nakaramdam ng kaba at excitement. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ethan kay Sofia at marahan na hinawakan ang kamay ng huli. Tumango si Sofia at bahagyang ngumiti sa binata. Okay lang, mahina niyang sagot. Bahagyang pinisil ni Ethan ang kamay ni Sofia at ngumiti ito. Basta pag gusto mo nang umuwi, sabihin mo lang ha, paalala niya rito. Sige, pero hinaan mo lang ang boses mo. Baka may makarinig sa iyo, baka isipin nila na nagmamadali tayong dalawa, natatawang sambit ni Sofia. Natawa na lang rin si Ethan at sumang-ayon rito. Oo nga naman, mag-enjoy na muna tayo kahit saglit lang, magana nitong sabi. Masayang nagkatitigan ang dalawa nang biglang may nagsalita sa microphone. Napadako ang tingin nila rito at nakita si Isabela na kamakaway sa kanilang direksyon. First of all,
I would like to thank everyone for coming tonight. Gusto ko ring magpasalamat sa mga major sponsors natin na walang iba kundi si Mr. Rodriguez and Miss Flores. Palakpakan naman natin sila, masayang anunsyo ni Isabela. Agad namang nagpalakpakan ang lahat at halos sabay-sabay pa na lumingon sa likod para makita ang kara-rating lang na sina Ethan at Sofia. Mama, bakit po lahat sila nakatingin sa atin? Nagtatakang tanong ni Luna sa kanyang mama nang mapansin ng bata ang mga tingin ng nakapaligid sa kanila. Pinapakilala lang tayo ni Tita Isabela mo, anak. Sila yung mga classmates ni Mama noong high school kaya mga tito at tita mo rin sila, may halong sagot ni Sofia sa anak. Pati po ba si Papa, pagpapatuloy ni Luna. Saglit na napatigil si Sofia nang maalala niya ang yumaong asawa. Ngumiti siya at tumango kay Luna bago sumagot, oo, anak. Mga kaibigan namin sila ng papa mo, nakangiti pero may bahid na lungkot na sagot ni Sofia. Ang dami niyo palang friends, Mama, masayang sambit pa ni Luna. Mas lalong napangiti si Sofia sa narinig mula sa kanyang anak. Nalulungkot man siya sa tuwing naaalala niya ang yumaong asawa ay napupunan naman ito ng presensya ni Luna. Sa tuwing nakikita ni Sofia ang anak niya ay iniisip niyang hindi na lang pwedeng malungkot na lang siya palagi dahil may umaasa pa sa kanya. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Ethan at muling pinisil ang hawak niyang kamay ni Sofia. Ayos lang, sagot ni Sofia dito. Ilang saglit pa ay nagsimula nang lumapit ang mga dati nilang kaklase para kausapin sila. Walang katapusang papuri ang natanggap ni Luna dahil sa kakyutan nito. Hindi rin nawala ang tawanan at tuksuhan ng mga dating magkaklase. Maayos naman ang naging daloy ng okasyon. Masasarap ang mga pagkain at inumin. Hindi rin nawawala ang mga kwentuhan tungkol sa mga nakakatawang pangyayari at karanasan nila noon. Masaya ang lahat hanggang sa natuon ang pansin nila sa relasyon ni na Ethan at Sofia. Hindi ako na-inform na si Ethan pa lang na pang-asawa mo, Sofia, basag ni Vanessa sa tawanan ng mga kaklase nila. Nakangiti ito habang naghihintay ng reaksyon ni Sofia sa kanyang komento. Hindi Vanessa. Hindi si Ethan ang asawa ko, naiilang na sagot ni Sofia. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o ano dahil sa naging tanong ng dating kaklase. Oh, ganun ba? Bakit kayo magkasamang dumating tapos may dala pa kayong bata? Mukha tuloy kayong isang masayang pamilya. Akala ko pa naman mag-asawa talaga kayo, mapang-uyam na dagdag pa ni Vanessa. Bakit kasi kayo magkasama kung hindi naman pala kayo mag-asawa? Hindi ba't binata pa si Ethan? Paano na lang kung isipin ng mga nakakita sa inyo na taken na pala siya kahit hindi naman Parang nawalan ng chance si Ethan na makipag-usap sa mga single na interesado sana sa kanya, pagpapatuloy ni Vanessa. Nakaramdam ng inis at pagkapahiya si Sofia. Aminado siyang may punto naman ang sinabi ni Vanessa, pero hindi niya maiwasang masaktan sa narinig, lalo na at kasama niya si Luna. Ano naman ang pakialam mo? Malamig na tanong ni Ethan na hindi na napigil ang makisali sa usapan matapos marinig ang mga sinabi ni Vanessa kay Sofia. Pumagitna siya sa dalawang babae para harangan si Vanessa at hindi makalapit kay Sofia. Ethan, nag-aalala lang ako sa'yo. Binata ka pa at successful na artist, kaya sigurado akong maraming mga babae dyan na gustong lapitan at kausapin ka. Pero dahil kasama mo itong Sofia na buo na at may anak na, baka isipin nila na hindi ka na available dahil binabakuran ka niya, painosenteng sabi ni Vanessa sabay pa simpleng hawak sa braso ng binata. Walang pagdadalawang isip namang inalis ni Ethan ang kamay ni Vanessa sa kanyang braso. Huwag mo nga akong hawakan. Mag-sorry ka kay Sofia, madilim ang mukhang sabi ni Ethan. Wala akong pakialam sa kahit anong sabihin ng iba sa akin, pero hindi ako papayag na pagsalitaan mo ng ganoon si Sofia. Ako ang nagpasya na samahan siya, at hindi niya ako binabakuran. How I wish na sana ganoon nga. At kahit na wala akong kasama, wala akong plano na makipag-usap sa mga kagaya mo, Vanessa. Kaya pwede ba, tumigil ka na sa kaplastikan mo at mag-sorry ka kay Sofia sa mga sinabi mo, dagdag pa ni Ethan. Namula ang mukha ni Vanessa sa kahihiyan matapos siyang pagsabihan ni Ethan sa harap ng lahat. Matatalimang tingin na ipinukol niya kay Sofia bago siya nagmarcha palabas ng silid. Sofia, ayos ka lang, puno ng pag-aalalang tanong ni Ethan nang lingunin niya si Sofia. Maraahan na tumango si Sofia. Dito, magsasasalita na sana siya nang maramdaman niyang hinayla ni Luna ang kamay niya. Mama, okay ka lang po ba? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Luna. Okay lang ako, nak.
Nagugutom ka na ba? May gusto ka bang kainin? Sabihin mo lang at ikukuha kita, sabi ni Sofia sabay yuko para pairan ang namumuong luha ng anak. Umiling naman si Luna na hindi pa magawang tumahan. Mama, inaaway ka ba ng friend mo? Tanong pa ng bata. Hindi kaagad nakasagot si Sofia sa anak. Kung hindi pa niya naramdaman ang kamay ni Ethan sa kanya ay baka nakatulala lang siya kay Luna. Ah, hindi anak. Nag-uusap lang kami, hindi kami nag-aaway, sabi ni Sofia kay Luna. Ngumiti pa siya rito para hindi na mag-alala ang bata. Mama, pwede ba umuwi na lang tayo? Nagdadalawang isip na tanong ni Luna sa kanyang mama. Nararamdaman kasi niya na hindi maayos ang mama niya kaya nag-aya na siyang umuwi. Pagod ka na ba? Tanong ni Sofia. Tumango lang si Luna kaya binuhat siya ng mama niya at niyakap. Ethan, okay lang ba sa'yo na umuwi na tayo? Tanong ni Sofia sa binata. Mabilis namang tumango si Ethan. Sige, medyo pagod na rin ako. Kaya umuwi na tayo, pagsang-ayon nito. Sandali lang, magpapalam lang ako kay Lourdes, dagdag pa ni Ethan. Pinagmasdan ni Sofia ang likod ni Ethan habang papalayo ito sa kanila. Lumapit si Ethan kay Lourdes na kausap ang iba pang mga dumalo sa kanilang reunion. Maya-maya ay ako ang tingin si Isabela sa direksyon nila habang kamakaway. Hindi naman maunawaan ni Sofia ang ibig nitong sabihin kaya kumaway na lang din siya pabalik dito. Nagulat siya nang nagmamadaling lumapit sa kanila si Isabela. Sofia, uuwi na raw kayo. Bakit naman? Ang aga pa eh. Wala pang ang alas 8 o, dismayadong saad ni Isabela habang nakatingin sa suot nitong relo. Nagaya ng umuwi si Luna eh. Sa susunod na lang daw ulit, tipid na sagot ni Sofia. Dahil ba to sa sinabi ni Vanessa? Hay nako, sinasabi ko na nga ba. Simula kasi nung nalaman ni Vanessa na successful na si Ethan at binata pa, naging interesado na siya. Balak pa yata niyang mag-Mrs. Rodriguez eh. Alam naman ng lahat kung sino talaga ang gusto ni Ethan, naiiling na sambit ni Isabela. Oh, may nagugustuhan na pala si Ethan. Mukhang hindi naman lahat may alam eh. Wala akong ideya kung sino, pabulong naman pabirong sabi ni Sofia. Hala, hindi mo alam. Nako, mukhang mahihirapan si pareng Caleb na manligaw ah. Ikaw, Sofia ha. Hindi mo ba talaga alam o nagmamaang-maangan ka lang? Nagdududang tanong ni Isabela sabay sundot sa tagiliran ni Sofia. Hindi nga, natatawang sabi na lang ni Sofia. Hindi naman siya ganoon kainteresado malaman kung sino ang gusto ng binata. Nagulat lang siya na may nagugustuhan na pala ito. Palagi pa namang pumupunta sa kanila si Ethan pero wala naman itong nababanggit tungkol sa bagay na yon. Bahala ka nga dyan. Isipin mo ha. Sino ba kasi ang palaging bukang bibig ni Ethan nung high school pa tayo ha? Baka hindi mo naman alam kasi busy ka pero alam ng lahat na ikaw yung crush niya. Nako, Sofia, hindi naman siguro pupunta palagi si Caleb sa inyo kung hindi siya interesado. Sao ba, pabulong na sabi ni Isabela. Hindi naman yan totoo eh. Saka paano mo nalaman na pumupunta si KB sa amin? Nagtatakang tanong ni Sofia. Naikwento lang niya nung magkita kami kaya nga siya yung pinabigay ko ng invitation sao eh. Ay, uy, nandyan pala siya. Sofia, huwag mong sasabihin na ako yung nagsabi sa'yo na gusto ka niya ha. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo na lang siya. Saka hindi naman sa nangingialam ako ha. Pero sa totoo lang, bihira na ang mga katulad ni Ethan kaya balitaan mo na lang ako sa status nyo ha. Good luck sa bago mong love life, natatawang sabi pa ni Isabela bago ito umalis. Nakapag-usap na kayo, tanong ni Ethan kay Sofia matapos niyang makapagpaalam sa iba. Mukhang hindi gumana ang pamimilit saw ni Isabela. Akala ko nga magbabago ang isip mo kapag nakausap ka niya. Ano, uwi na tayo, dagdag pa niya habang nakangiti. Matagal na rin simula nang magkita muli si Sofia at Ethan pero ngayon lang napansin ni Sofia na mas gwapo talaga si Ethan kapag nakangiti. Gwapo rin naman ito kahit na seryoso o nakatula lang pero mas lalo itong nagiging kaakit-akit kapag nakangiti at masaya. Uy, narinig mo ba ako? Bakit nakatulala ka dyan? Nagtatakang tanong ni Ethan sabay galaw ng palad niya sa harap ni Sofia. Oo nga. Buti naman at pumayag si Isabela na umuwi na tayo. Tara, Annie. Saglit na tinignan ni Ethan si Sofia bago nito inilahad ang kamay. Tara, mahinang sabi ni Ethan na bahagyang namumula ang mga tenga. Ako na rin pala ang magbubuhat kay Luna.
Okay lang ba na ako na ang magbuhat saw? Sige po, masayang sagot ni Luna. Napangiti na lang si Sofia sa nakita. Naaalala niya ang pakiramdam noong buo pa ang kanyang pamilya. Naisip din ni Sofia na kung sakaling magmamahal siya ulit ay sana katulad ni Ethan na tanggap ang kanyang nakaraan lalo na si Luna. Ayos ka lang ba? Mukhang nanlalamig yata ang kamay mo. Kunot noong tanong ni Sofia habang naglalakad na sila patungo sa sasakyan sa labas. Naputol ang mahaba niyang pag-iisip nang maramdaman ang panginginig at panlalamig ng kamay ni Ethan. Hindi naman agad nakasagot si Ethan. Wala lang to, anya na nag-iiwas ng tingin. Nagkibit balikat na lang si Sofia sa sinagot sa kanya ng binata. Si Sofia na rin ang nagbukas ng kotse para tulungan si Ethan na buhat-buhat ang tulog na si Luna sabay pang napangiti ang dalawa matapos maihiga ng binata si Luna sa likod ng kotse. Hindi naman siya siguro malalaglag sa dami ng stuffed toys na nilagay mo. Wala na ring natirang space sa sahig eh. Natatawang komento ni Sofia matapos punuin ni Ethan ang sahig ng sasakyan ng mga stuffed toys para pwedeng gamulong si Luna habang tulog na nang hindi nalalaglag sa upuan. Mabuti na lang pala at marami akong stuffed toys sa sasakyan, naiiling at natatawang saad ni Ethan. Oo nga naman. Bakit pala may mga stuffed toys kang dala? Nagtatakang tanong ni Sofia. Oh, minsan kasi natutulog ako sa sasakyan kapag nag-out of town para maghanap ng magagandang scenery eh. Hindi ba't delikado matulog sa sasakyan? Well, hindi naman ako natutulog dito sa gabi kapag napagod lang ako o kapag nagpapahinga ganun. Ah, mabuti naman. Saka huwag ka talagang matulog sa sasakyan mo kapag gabi. Paano kung puntahan ka ng masasamang tao? Delikado pa naman ang panahon ngayon. Nag-aalala ka ba sa akin? Pabirong tanong ni Ethan. Pangiti-ngiti pa ito habang hinihintay ang sagot ni Sofia. Syempre, kahit sino naman mag-aalala kapag may nangyaring masama sa mga tao sa paligid nila ba, sambit ni Sofia. Hay, Tara na nga. Anong oras na rin oh? Umuwi na tayo, sabi na lang niya para ibahin ang topic. Tahimik ang biyahe nila Ethan at Sofia pauwi. Pareho silang pagod kaya minabuti na lang nilang makiramdam na lang muna sa bawat isa. Ilang minuto rin ang lumipas at tumigil na ang sasakyan ni Ethan sa harap ng apartment ni Sofia. Bumaba sila pareho at nagpumilit naman si Ethan na siya na ang magbubuhat sa tulog na tulog pa rin na si Luna. Kaya ko naman siyang buhatin, late na rin kasi kaya kailangan mo nang umuwi, nag-aalangang sabi ni Sofia. Ako na ang bahala sa kapagod ka na eh, pagdadahilan ni Ethan. Nag-aalala lang kasi ako, natatabunan na ng makapal na ulap ang kalangitan. Baka mamaya maabyutan ka ng ulan habang nagbabiyahe, kunot noong sabi ni Sofia. Tumingala naman sa langit si Ethan. Hindi naman siguro. Hindi naman ako magtatagal eh. Anito bago na unang maglakad papasok sa apartment building kung saan nakatira sila Sofia. Nagkibit balikat na lang si Sofia at sumunod dito. Pagpasok nila sa loob ay marahang inilapag ni Ethan si Luna sa kama. Inalis naman ni Sofia ang suot na sapatos ng kanyang anak. Maraming salamat ulit. Kahit papaano nakausap ko rin ang mga dati nating kaklase, nakangiting sabi ni Sofia nang makalabas na sila ng kwarto. Wala yun. Saka masaya ako at nag-enjoy ka rin kahit saglit lang. Kung hindi lang dahil kay Vanessa. Napatigil si Ethan sa pagsasalita nang mapansin niya ang pagyuko ni Sofia. Huwag mo na lang isipin masyado ang mga sinabi niya saka wala naman talaga siyang pakialam kung sino ang kasama ko o kung sino ang magugustuhan ko ba. Taas baba ang mga kilay na sambit pa ng binata. Natawa na lang si Sofia sa tinura nito. Kung sa bagay, oo nga pala, may nagugustuhan ka na raw, patay mali siyang tanong ni Sofia. Kahit ano pa ang sinabi ni Isabella ay hindi pa rin siya naniniwala hanggat hindi ito mismo nanggaling kay Ethan. Mataman na tinignan ni Ethan si Sofia sa mga mata nito. Oo, may nagugustuhan na ako. Actually, matagal na rin eh. Akala ko nga nakalimot na ako pero kahit ilang taon na palang nakalipas ay hindi madaling gawin ang makalimot. Siguro dahil siya rin ang first love ko kaya ganun, seryosong sabi ng binata habang hindi inaalis ang tingin kay Sofia. Talaga ba? Kilala ko ba siya? Kagat-labing tanong ni Sofia. Hindi niya alam kung tama ba na ipagpatuloy ang pinag-uusapan nila pero may parte sa kanya na gusto niyang malaman kung talaga ba na siya ang gusto ng binata. Marahan nang umiti si Ethan na tila ba kinikilig ito habang nakatingin kay Sofia. Maya-maya pa ay tumango ito sa tanong niya. Kilalang kilala mo. Pero hindi ko alam kung magugustuhan niya rin ako eh.
Saka natatakot ako na baka bigla niya akong iwasan kapag sinabi ko na ang totoo kong nararamdaman. Alam mo ba siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakilala ko hindi lang sa panlabas sa anyo kundi pati na rin sa puso, pagmamalaking sagot ni Ethan. Sa tingin ko rin hindi ko lang siya nagugustuhan mahal ko na yata siya, dagdag pa nito. Napasinghap si Sofia sa kanyang mga narinig. Hindi naman sa umaasa siya na siya nga ang tinutukoy nito ngayon na wala naman itong nabanggit na pangalan pero pakiramdam niya ay para sa kanya ang mga sinabi ni Ethan. Ganoon ba? Hindi ka pa ba aalis? Mukhang uulan na saad na lang ni Sofia na hindi magawang tignan sa mga mata si Ethan. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam nagkakaiba sa kanyang dibdib. Alam niya kung ano ang kanyang nararamdaman ang hindi lang niya matanggap ay ang makaramdam ng ganito sa ibang lalaki maliban sa kanyang dating asawa. Sandali, hindi mo ba itatanong kung sino ang tinutukoy ko? Nahihiyang sambit ni Ethan. Umiling lang si Amra at ngumiti. Sa tingin niya kasi ay hindi pa siya handa na marinig ang anumang sasabihin nito. Hindi na, masaya lang ako dahil may nagugustuhan ka na rin. O di pag nanligaw ka na ibig sabihin hindi ka na palaging makakapunta rito para makipaglaro kay Luna, ano? Sabi ni Sofia habang inoobserbahan ang reaksyon ng binata. Depende, saad na lang ni Ethan at bahagyang namiti. Inihatid ni Sofia sa labas si Ethan. Hindi pa man umuulan kaya minabuti nang umalis agad ng binata. Nasa loob na si Ethan ng sasakyan niya at nakaharap sa manibela nang ibaba niya ang bintana para tawagin si Sofia. Ano yun? May nakalimutan ka ba? Nagtatakang tanong ni Sofia dito. Wala. Gusto ko lang sabihin na araw-araw akong bibisita sa inyo. Ang ibig kong sabihin bukas na bukas din magsisimula na akong manligaw, nakangiting sabi ni Ethan. Kaya kita na lang ulit tayo bukas, Sofia. Good night, dagdag pa niya bago paharurutin ang sasakyan paalis. Naiwan naman si Sofia na nakatulala sa hangin. Ilang minuto nang nakaalis ang sasakyan ni Ethan pero hindi pa rin niya maunawaan ang huli nitong sinabi. Pagkatapos ng mga nangyari ay hindi magawang matulog ni Sofia. Paiba-iba siya ng posisyon pero hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Mag-alas 4 na ng umaga nang magawang umidlip ni Sofia. Ilang oras lang ang nakalipas ay nagising din siya kaagad sa mga katok sa kanilang pintuan. Good morning, nakangising bati ni Ethan pagbukas ni Sofia ng pintuan. Pawisan nito habang bitbit ang maraming grocery bags. May dala rin itong isang bagkos ng sariwang red roses na tinaasan naman ni Sofia ng kilay. Ang aga mo naman. Teka, bakit ang dami mong dala? Medyo inaantok pa ang tanong ni Sofia. Hindi siya makapag-isip ng tuwid dahil sa kakulangan sa tulog. Bahagyang ipinaling ni Ethan ang ulo sa gilid. Nakalimutan mo na ba sinabi ko sa kagabi na simula ngayon manliligaw na ako? Nakangiti nitong sabi. For you, anito at iniabot ang hawak niyang bulaklak. Salamat. Pero teka, kanino ka naman manliligaw? Wala sa sariling tanong ni Sofia. Hindi niya mapigil ang humikab dahil sa antok. Walang ano-ano ay lumapit si Ethan sa kanya. Umatras naman si Sofia pero mas lumapit pa ang binata hanggang sa ilang sentimetro na lang ang pagitan ng kanilang mukha. Natauhan si Sofia nang mapagtanto niyang hindi pa siya nakakapag-toothbrush na conscious sa tuloy sa amoy ng hininga niya gayon nakakagising pa lang niya. Mama, good morning, humihikab na beta ni Luna nakalalabas lang ng kwarto kinusat pa nito ang mga mata habang naglalakad na sa sala kung nasaan ang mama niya kasama si Ethan. Good morning din tayo Tio Ethan, dagdag ng bata mapansin niya ang binata. Good morning Luna. May pasalubong ako sa iyo Ethan sabay yuko para ngit-iyan si Luna inilapag niya muna sa sofa ang mga dala niyang grocery at regalo. Nagdala ako ng maraming snacks kung gusto mo sabay na nating kainin ang mga ito talaga po tama-tama po tayo nila mama excited na tanong ni Luna tumango naman si Ethan kaya napatalon sa tuwa ang bata. Wow ang taya naman katama na namin Tito Caleb Ana at nagtatalon pa pero bago ang lahat may tanong pala ako sa Luna ayos lang ba seryosong saad ni Ethan na patigil naman sa nagawa niya ang bata at napalunok ano po ay tanong ni Luna at hinintay ang susunod na sasabihin nito pati rin si Sofia ay napapigil ng hininga habang inaabangan ang sasabihin ni Ethan sa bata. Luna, gusto mo bang magkaroon ba ng isang papa? Mahinahon na tanong ni Ethan sa bata. Napasinghap sa gulat si Sofia tuluyan nang nawala ang antok niya sa narinig ano ba naman ang pinagsasabi ni Caleb sa anak ko isip-isip niya.
Gusto man niyang makisali sa usapan ay naunahan siyang magsalita ng binata. Gusto ko malaman kung okay lang ba na maging papa mo ako. Alam ko na hindi ko kayang palit ng totoo mong papa pero handa akong magpaktataysaw kung ayos lang. Pagpapatuloy pa ni Ethan. Ilang minutong tinitigan ni Luna ang binata. Wala itong sinabi na kahit ano basta nakatitig lang siya sa mukha ni Caleb. Gusto nyo din po ba akong maging anak nyo? Diretsong tanong ni Luna kapag kuwan parehong hindi na inaasahan ni Sofia at Ethan ang tanong ng bata pero nakahanda naman ang huli na sagutin ito. Oo Luna, gusto ko sanang maging papa mo pwede ba? Mahinahon ngunit kinakabahan na tanong ni Ethan. Walang ano-ano ay tumango si Luna habang naluluhang umiti ito sa binata sabay yakap dito. Gusto ko po magkaroon ulit ng papaiyak ni Luna habang nakasubsob ang mukha nito sa balikat ni Ethan. Hindi napigilan ni Sofia na mapaluha. Buong akala niya ay masaya si Luna kahit na siya lang ang natitira nitong pamilya. Hindi naman niya masisisi ang bata lalo pa at manamaya pa ang ama nito. Salamat Luna, maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon, naluluhang sabi ni Ethan. Tila nanalo ito sa loto dahil sa naging sagot ni Luna. Naputol naman ang pagka-emosyonal ni Sofia and may mapansin siya. Teka, may balak ka ba na ampunin si Luna? Kunot noong tanong niya sa binata. Hindi ba't sa akin ka dapat magtanong kung pwede yung gusto mong mangyari? Binuhat ni Ethan si Luna bago nila hinarap ang naguguluhang si Sofia. Kapag ba tinanong kita kung pwede akong manligaw, papayag ka ba? Malumanay na tanong ni Ethan. Hindi. Ano ka ba naman? May anak na ako. Gusto ko mag-focus lang sa amin ni Luna. Mabilis pero nauutal na sagot ni Sofia. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ethan. Kaya nga kay Luna muna ako nagpaalam. Alam ko kasi nagagamitin mo siyang dahilan para hindi kita maligawan, pero narinig mo naman 'di ba? Payag siya na maging papa niya ako. Kaya sa ayaw o sa gusto mo, liligawan kita, Sofia, hanggang sasagutin mo na ako, kampanteng sabi ni Ethan. Nakaramdam ng init ang mukha ni Sofia, tila umakyat lahat ng dugo niya sa pisngi. Paano ba naman kasi, kagigising lang niya tapos ang lakas makabanat ni Ethan. Dinamay pa ang anak niya. Mama, ayaw mo ba kay Papa Ethan? Nalulungkot na tanong ni Luna. Napangiwi si Sofia nang tawagin ni Luna na papa ang binata. Anak, hindi naman sa ganun. Gusto ko siya. Kasi, hindi pa natapos ni Sofia ang pagpapaliwanag nang pumalakpak na si Luna. Yehey, edi magiging papa ko na si Tia. Thank you, Mama, bulalas ng bata. Napahilot sa sentido niya si Sofia bago pinandilitan ang binata. Maghahanap na sana siya ng ibabato rito para mawala ang nakakalokong ngiti nito sa kanya nang mapansin niya ang book na iniabot sa kanya ni Ethan kanina. Napako ang mata ni Sofia sa card na nakaipit sa mga bulaklak. Mahina niyang binasa ang mga katagang nakalagay doon. Sofia, mahal kita dati pa, basa niya rito. Bumilis ang pintig ng puso ni Sofia. Aaminin man niya o hindi, napalapit na rin ang loob niya kay Ethan simula noong magkita ulit sila. Pero hindi niya inaasahan na may nararamdaman na pala ito sa kanya dati pa. Yung sinasabi mo bang first love mo simula pa nung high school? Ako ba ang tinutukoy mo? Lakas loob na tanong ni Sofia. Tumango sa kanya si Ethan. Oo, ikaw yun. Ikaw lang ang mahal ko simula pa noon. Sofia, kung may pinagsisisihan man ako sa buhay, ayun na yang pagiging duwag ko dati. Naisip ko minsan kung ano ba ang kahihinatnan nitong nararamdaman ko para sa'yo kung noon pa man ay umamin na ako. Pero nung nalaman ko na masaya ka kasama ang pamilyang binuo nyo ng lalaking pinili mo, naging masaya na rin ako para sa'yo. Lumapit si Ethan kay Sofia at hinawakan ang kamay nito. At ngayon, muli tayong pinagtagpo ng tadhana. Matagal ko ring pinag-isipan kung tama ba na maglakas loob akong umamin sa'yo ngayon na may pagkakataon na hindi mo madaling nakalimutan ang nakaraan. Handa kong samahan ka habang nagluluksa sa taong una mong minahal. Wala akong pakialam kung pangalawa o pang-ilan pa akong mahal mo, Sofia. Ang mahalaga sa akin ay kahit papaano ay may lugar ako dyan sa puso mo. Sapat na sa akin yun, madamdaming pagtatapat ni Ethan. Sinubukan ni Sofia na magsalita pero walang kahit na anong lumabas sa kanyang bibig. Tuloy-tuloy lang ang agos ng kanyang luha bago siya humakbang papalapit sa lalaking handa siyang tanggapin at ang kanyang nakaraan. Hinayaan ni Sofia na kusang gumalaw ang mga braso niya para yakapin ito. Salamat. Hindi ko alam na may lalaki pa palang tatanggap sa akin pati na rin kay Luna. SHHH. Huwag kang maingay. Ayokong nakikita kang umiiyak. Bulong ni Ethan habang marahan na tinatapik ang likod ni Sofia.
Saka hindi mo pa nga nasasagot ang tanong ko eh. Pwede ba kitang ligawan? Kapag ba niligawan kita, may pag-asa ba ako? Ulit ng binata sa kanyang tanong. Ilang saglit pa ay kumalas na si Sofia sa pagkakayakap dito. Tinignan niya ito sa mga mata bago nagsalita. Luna, pikit ka muna, sabi ni Sofia sa bata na agad naman itong sinunod. Nagtaka naman si Ethan sa inutos ni Sofia sa anak nito hanggang sa lumapit ang mukha ni Sofia sa kanya. Hindi nakagalaw si Ethan sa kinatatayuan nito ng paglapatan ni Sofia ang kanilang mga labi. Hindi mo na kailangan manligaw. Masyado na tayong matanda para dyan. Kung gusto mo, siguraduhin mo lang na mahal mo pa rin kami araw-araw at sana hindi ka magsisisi sa desisyon mong to, sabi ni Sofia pagkatapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Mabilis na tumango si Ethan sa sinabi nito. Ibig sabihin ba nito may pag-asa akong maging papa ni Luna? Masayang tanong kay Sofia. Depende. Bakit? Gusto mo lang bang maging papa ng anak ko? Nakasimangot na tanong ni Sofia. Siyempre gusto ko rin maging asawa mo. Wala man akong dalang singsing ngayon pero pwede na ba akong mag-propose? Tanong ni Ethan na hindi maitago ang tuwa. Baliw. Masyado mong minamadali eh. Natatawang sabi naman ni Sofia. Mahal kasi kita, kayo. Mahal ko kayo ni Luna. Mahal din kita, Ethan, bulong ni Sofia bago muling naglapat ang kanilang mga labi. Mama, pwede na ba ako magmulat? Inosenteng tanong ni Luna. Napatigil naman ang dalawa sa ginagawa at natawa. Oo anak, pwede na, namumulang sagot ni Sofia. Masayang niyakap ni Ethan ang mag-ina habang paulit-ulit siyang nagpapasalamat dahil binigyan siya ng mga ito ng pagkakataon na patunayan ang kanyang nararamdaman. Mahal na mahal ko kayo, bulong ni Ethan sa dalawa at mas lalo pang hinigpitan ang yakap. Makalipas ng 6 na buwan, nagpakasal na nga sina Ethan at Sofia. Pinili ng dalawa ang magkaroon ng intimate wedding na tanging mga malalapit lang na kaibigan at pamilya lang ang imbitado dahil mas komportable kasi sila sa ganoong setup. Wala namang naging problema sa pagsasama ng dalawa. Sa tuwing nagkakaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan ay minabuti nilang pag-usapan ito. Lumipas pa ang halos 1 taon ay sa wakas nagkaroon na ng kapatid si Luna. Mama, gising na po ba si Baby Leo? Tanong ni Luna habang dahan-dahan na pumasok sa kwarto ng mama at papa niya kung saan kasama ng mga ito ang kapatid niyang si Leo. Tamang-tama anak, kagigising lang niya. Gusto mo ba siyang makita? Tanong ni Sofia sa anak. Mabilis namang lumapit si Luna para tingnan ang nakabalot na sanggol sa gitna ng mama at papa niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung paano humikab ang baby. Ang cute, ang liit niya, bulong ni Luna habang hindi magawang alisin ang tingin niya rito. Hello baby, ako ang ate mo. Ako ang ate Luna mo. Simula ngayon poprotektahan kita. Pangako yan ng ate mo, determinadong sabi ni Luna. Nagkatinginan lang sina Sofia at Ethan matapos nilang marinig ang sinabi nito. Hindi nila mapigilan na mapangiti sa saya dahil sa pinagkaloob sa kanilang pamilya. Wakas.